Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, makatanggap kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tugunin mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Gamitin mo rin ng Panginoon ang salitang ito, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, upang kami lumago sa aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, lakipan mo ng kapangyarihan ang iyong lingkod, Panginoon. Maging daluyan ako ng iyong pagpapala, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan mo kami, Panginoon. Sa iyo, papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Isama niyo po sa panalangin ang aming biyahe. No? Punta po kami ng Bicol mamaya. Isang linggo po o doon. No? Pagsama niyo po kasi ang mga pastor ng buong Pilipinas ng Assemblies of God ay pupunta ng Bicol. Magkakaroon po ng convention tsaka ng eleksyon. No po? Kaya sama niyo po sa panalangin yung aming safe na pagpunta doon at yung pag-uwi. No? Na umuwi ang bawat isa na may pastor pa rin ng mga simbahan. Walang madidisgrasya. Amen po. Sasama niyo po kami sa pray. Amen po ba? Amen. Amen. Meron po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Meron po ba kayong mga Bible? Kung meron po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa Lucas chapter 17, verse 11 hanggang 19. Ang sabi po dyan, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, maabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri. Nagpapatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpapasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba't 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpupuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad, sabi. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Ang kwento tungkol sa 10 ketongin ay isang mahalagang bahagi ng Biblia na nagtuturo sa atin tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad po ng ating Panginoon Diyos. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang kwento tungkol sa 10 ketongin na lumapit kay Jesus ay paghingi daw ng tulong. Ngayon, para maunawaan natin ng konti kung ano ba yung sakit na ito. No? Ano ba yung sakit na ketong? Nag-research lang po ako ng konti. No? Tinignan ko, ano ba yung ketong na yun? Na bakit sila nilalayuan ng tao? Sabi ko, nag-research lang po ako ng konti. Ano yung sintomas ng ketong? Una, discolored patches of the skin, ang sabi. Kadalasan daw ay flat, lighter than the skin around. Parang ringworm. Parang ganon. Kaya sinasabi ng ilan, ringworm. Pero, ang sabi doon, discolored patches. Doon sa skin. Ano pa? Nodules sa balat. Makapal. Naninigas. O tuyong balat. Yung kilay daw ay numinipis. No? Numinipis yung kilay. At mayroon siyang tuyong balat. Yung kilay numinipis at yung pilik mata nawawala. Hindi masakit na pamamaga ng muka o tenga. Pamamanhid ng mga apektadong parte. No? Pamamanhid daw ng apektadong parte sa balat. Panghihina ng muscle
o paralysis, lalo na ng kamay at ng paa. Tapos, lumalaki yung mga nerves, lalo na sa paligid daw ng siko at tuhod at saka sa leeg. At nagkakaroon rin ng problema sa mata na maaari daw mauwi sa pagkabulag. Nadideforma rin ang kamay o ang katawang apektado ng ketong. Nakakahawa ito. Nakakahawa. At kung ma-expose daw ang isang tao sa may ketong, 2 taon hanggang 10 taon ang paglabas ng mga sintomas. Haba, no? 2 taon hanggang 10 taon ang paglabas ng sintomas. Ngayon, may gamot ba? Oo, no? Sa ngayon, may gamot na ang sakit na ketong. Ito raw ay ginagamitan, no? Ito raw ay ginagamot sa pamamagitan ng mga kombinasyon ng mga antibiotics. Kadalasan daw 2 hanggang 3 antibiotic na iniinom ng sabay-sabay. Ang gamutan ay tumatagal ng 1 hanggang 2 taon. No? Kapatid, konti lang yung kinuha ko. Kasi dami. At hindi ko na rin kinuha yung mga medical term. Magkakabulol-bulol lang ako. No? Yan po yun. Yan yung sakit na ketong. At yan ay nakakahawang sakit. Sabi ko nga, ngayon may gamot na ang sakit na ito. Ngunit noon, walang gamot ang sakit na ito. Kaya noon dito sa Pilipinas, mayroong lugar na kung saan dalahan para sa mga taong may sakit na ketong. Una, sa Tala, sa North Caloocan. No? At sa isla ng Culyon, sa Palawan. At minsan pa nga itong tinagurian, Island of the Living Dead. No? Alin, yung Culyon, sa Palawan. Tinawag siya, o tinagurian siyang minsan ng Island of the Living Dead. Sa kalagayan ng mga taong may sakit na ito, ano kaya ang kanilang nararamdaman, mga kapatid? Isipin nyo. Bukod sa sintomas na mga binanggit ko kanina, marahil lungkot dahil sa paghihiwalay. Dahil nakakahawa nga eh. Di po ba? Nakakahawa. So marahil, lungkot, dahil mayroong paghihiwalay, galit. Marahil galit. Ano pa? Kawalan ng pag-asa na sila ay gagaling pa. At yan ang 10 ketongin, mga kapatid. Kung papansinin ang istorya, makikita na sinalubong nila ang Panginoong Yesus. Samantalang sinabi na kapag may sakit noon ng ketong, ang may sakit ay lalayo. At kung may makasalubong sila, sisigaw sila na unclean. No? Sisigaw sila ng unclean bilang babala sa taong kanilang makakasalubong na sila ay mga taong may sakit na ketong. Pero pansinin, sinalubong ng 10 ketongin ang Panginoon. Mga kapatid, ito ay hindi aksidente o nagkataon lang na nakasalubong nila ang Panginoon. Sinadya ng 10 ketongin na abangan ng Panginoong Hesus at nang paparating na, sinalubong nila ang Panginoong Hesus. Ngayon, ano ang nangyari sa 3 ito? Yun yung ating aralin sa araw na ito. Tingnan natin. Ano ang mensaheng dala sa atin ng istoryang ito ng 10 ketongin? Una, ang paghingi ng tulong. Ano daw una? Ang paghingi ng tulong, mga kapatid. Sabihin nyo nga, paghingi ng tulong. Amen. Ang sabi ng Lucas 17:13, at humiyaw ng Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Mga kapatid, ito ay nagpapakita ng panalangin. No, nang makita nila ang ating Panginoon, sinadya nila na abangan talaga ang Panginoon. At nang nakita na nila na andyan na ang Panginoon, sumigaw sila. Sumigaw sila. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ito ay nagpapakita ng pananalangin. Ito ay paglalagay ng tiwala sa Panginoon. Kasi ang mga taong ito, hopeless. No, noong mga panahon na yun, hopeless, walang gamot. Ang sakit na ketong. Kaya nakita nila ang Panginoong Hesus ang magiging tugon. Kaya nabangan nila ang Panginoong Hesus at nung makita na nila ang Panginoon, sila'y nanalangin. Bakit? Hopeless sila. Walang gamot nung panahon na yon. Ano pa? Ito ay nagpapakita ng pagsusumamo. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Tayo, ilagay natin yung ating sarili. Na isa tayo, halimbawa sa 10 na ketonging ito.
ano ang ating mararamdaman? No, kung sa tingin natin na parang walang gamot yung ating karamdaman. Di po ba nung nagkaroon ng pandemic, nervyos na nervyos tayo? May bumahing lang. Di ba? May bumahing lang. Yung isang newscaster, bawal daw umupo. Di ba? Di ba? Bawal umupo noong mga panahon na yun. Bakit? Kasi yung sakit nung nagkaroon ng pandemic, alam natin, walang lunas. No? Parang wala pang lunas. Ngayon, ito ang nararamdaman. Kaya sabi ko nga, ilagay natin ang ating sarili sa 10 ketongin. Tayo, nung pandemic, ano nararamdaman natin? Takot. Etong mga taong ito, may sakit. Sila mismo may sakit. At nadideforma yung kanilang mga kamay, kanilang mga paa. Napipingas ang tenga. Manhid, hindi nila alam, nalalagas na yung bahagi ng kanilang katawan. Doon sa malalang kaso. No? Sabi ko nga, ilagay natin ang ating sarili doon sa mga taong ito. Anong gagawin mo? Kung hopeless ka, at nakakita ka ng isang tao na alam mo siya magiging tugon, anong gagawin mo? Gagayahin mo rin ba ito? Aabangan mo ang Panginoon na alam mo siya magiging tugon? At sisigaw ka rin ba, Panginoon, maabag ka po sa amin. Pagalingin mo po kami. Gagawin natin yon. Tama po ba? Gagawin natin yon. No? Ito ay nagpapakita ng pagsusumamo. Panginoon, maabag po kayo sa amin. Ang paghingi nila ng tulong ay pagpapakita ng kanilang pagkilala sa kapangyarihan at pagmamahal ni Jesus. Kinikilala nila ang ating Panginoon, makapangyarihan. Mapagmahal siya. Maawain siya. Kaya pag nakuha natin ang kanyang atensyon, nahabag siya sa atin, paggagalingin niya tayo. Amen? Pagkilala. No, nung pagsusumamo nila yun ay nagpapakita ng pagkilala sa kapangyarihan. Walang magagawa sa amin ng mundong ito. Hopeless na kami. Siya lang ang may magagawa. Siya lang may kapangyarihan para mapagaling tayo sa ating sakit na ito. Pagpapakita, pagtitiwala kay Jesus. Siya lang ang may kapangyarihang magpagaling. Paglalagay ng ng pananampalataya sa kamay ng ating Panginoon. At ito ay pagpapakita rin ng parang kinikilala nila na ang Diyos na ito na si Jesus ay mapagmahal. Amen? Mapagmahal sila. Alam niyo mga kapatid, ang tao man din, kahit walang ketong, ay unclean. Tayo. Alam niyo po ba yun? Tayo unclean. Tayo man din unclean, kahit walang ketong. Dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga mayroon ding paghihiwalay na nagaganap sa tao at sa Diyos. Kasi unclean. Madumi ang taong nagkakasala. Madumi tayo. Lahat tayo madumi. Lahat tayo unclean. Amen? Bakit? Kasi lahat ng tao, sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya walang pwedeng magmalaki na sasabihin, hindi siya nagkasala. At walang pwedeng magsabing, Pastor Romel, hindi ako nagkasala kahit noon pa. Hindi totoo yun. No, hindi totoo yun. Dahil sinasabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kapatid, unclean tayo. Lahat tayong tao, marumi tayo sa harap ng Diyos. Sabi ko nga, kaya nagkaroon ng paghihiwalay ang tao at ang Diyos. Ang sabi ng Kolosas 1:21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Tingnan ninyo, pagpapakita na ang tao ay kaaway. Ang sabi ng Kolosas, sabi ni Paul sa mga taga-Kolosas, dati kayong malayo sa Diyos. So ano yung pinakikita sa mga tao na hindi pa kumikilala kay Jesus? Dati. Dati yun. Pag kinilala mo ang Panginoong Jesus, bago na. Bago na. Pero pinakikita dito kung ano ang kalagayan natin noon. Nung hindi mo pa kinikilala ang Panginoon, ano ang kalagayan ng mga taga-Kolosas? Ang sabi ni Paul sa mga taga-Kolosas, dati kayo'y malayo sa Diyos
at naging kaaway niya. Ano daw? Dahil sa kasalanan, ang tao ay naging kaaway ng Diyos dahil sa inyong kasamaan. Tingnan ninyo, sabi ni Paul sa mga taga-Kolosas, dahil sa inyong kasamaan, dahil sa ating kasalanan. Kaya ang tao malayo sa Diyos, naging kaaway ng ating Panginoon. Isaiah 59:2, ang sabi, ngunit ang sala mo ang naging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan ng paglayo niya sa iyo. So ang Diyos, malayo. Kanino? Sa taong nagkakasala. Unclean. Marumi ang ating mga espiritu. Marumi ang ating kaluluwa. Bakit? Dahil tayo ay nagkasala. Ang kasalanan at kasamaan sa ating mga buhay ang naglagay sa atin ng harang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Dahil tayo nga ay unclean, spiritual. Dahil sa hadlang na ito, hindi na natin maranasan ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Pag-iingat ng ating Panginoon, tulong o kaligtasan ng Diyos, hindi maranasan ng tao. Bakit? Kasi nga, dahil sa kasalanan at kasamaan. Kung yan pala ang ating ding kalagayan, tulad ng 10 ketongin, unclean, sila sa balat, tayo spiritual. No, spiritual. Lahat ng tao, spiritual. Marumi, unclean. Kung yan rin pala ang ating kalagayan, kapatid, bakit hindi tayo sumigaw ng pagsusumamo sa Panginoong Hesus? Sumigaw tayo ng pagsusumamo sa Panginoong Hesus. Sumigaw din tayo ng Hesus, Panginoon, mahapag kayo sa amin. Mga kapatid, mga kapwa ko tao, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan ng tao si Jesus dahil tayo ay unclean. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Amen? Kailangan nyo ba si Jesus? Kailangan ba ng tao ang Panginoon? Kailangan, dahil nga unclean eh. So marumi tayo. Spiritual. Spiritual, marumi ang tao. So kung marumi pala ang tao, kapatid, sumigaw tayo ng pagsusumamo sa Diyos. Marumi kami, Panginoon. Sino dito hindi marumi? Kapatid, lahat ba tayo nandito naging marumi sa harapan ng Diyos? Amen. Salamat na lang namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hinugasan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Amen? Pero tayo ay unclean. Tayo ay marumi dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon, balik tayo doon sa ketongin. Dahil sila'y nagsumamo, nanalangin, kinilala ang pag-ibig ng ating Panginoon, kinilala ang kapangyarihan at magagawa ng Panginoon, ang ganong ginawa ng Panginoon sa 10 ketongin. Ang sabi, ang pagpapagaling. Yan yung pangalawang punto. Pinagaling sila ng ating Panginoon. Amen? Pinagaling sila. Ang sabi ng Lucas 17:14, nang makita sila, ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Kapatid, focus tayo sa pagpapagaling. Kanina, kinikilala natin na tayo ay marumi. Amen? People need the Lord. Bakit? Kasi marumi tayo. Unclean tayo, spiritual. No? Ngayon, kung humingi ka ng pagsusumamo, sumigaw ka ng pagsusumamo sa ating Panginoon, didinggin tayo ng ating Panginoon, nakuha natin ang pag-ibig ng Panginoon, at pinagaling tayo ng ating Panginoon spiritual. Ang sabi ko nga, ito yung kasunod. Kung kinilala pala natin yung ating mga sarili na tayo unclean, ito yung kasunod. Pagpapagaling ng ating Panginoon. Pagagalingin tayo ng Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon Hesus, humayo kayo, pakita kayo sa mga saserdote. Pakita kayo sa mga saserdote at sa mga pare, no? Sa Israel. Sa Leviticus chapter 14, mga kapatid, ipinakita ang paraan para sa isang taong may ketong, para masabing siya'y magaling na, kailangan pasuri sa mga saserdote o pari. Kailangan ng
seremonya. Basahin nyo na lamang po yun, Leviticus chapter 14. Kasi ang haba po kung babasahin ko. No? Basahin nyo na lang po sa bahay. Makikita nyo po dyan yung paglilinis, paraan, seremonya, para yung isang taong may ketong ay makabalik. Saan? Sa ampamento, makasamba siya sa ating Panginoon, makasama ng mga tao. No? Pinakikita saan? Leviticus chapter 14. Basahin nyo na lang po yan, mga kapatid. Napakahaba kung babasahin ko pa. Napakaraming seremonya po dyan. Kaya si Jesus ay nag-utos. Kasi may seremonyan dapat sundin eh. Nung panahon na yun, umiiral po yun. Kailangan gawin ng taong may ketong yung bagay na yun. Kailangan nilang magpasuri. Saan? Sa mga saserdote at mga pari. Kaya ang Panginoong Jesus, pansinin niyo ang sinabi niya, pumunta kayo sa mga pari at ipakita ang kanilang mga sarili. Pumunta kayo sa mga saserdote, pasuri kayo. No, pasuri kayo. Ngayon, paano sila nakatanggap ng kagalingan? Samantalang sinabi ng Panginoon, pasuri kayo. Pasuri kayo. Una, dahil sa panalangin ng pagsusumamo. Kapatid, napakahalaga pala ng panalangin pagsusumamo. Ang 10 ketongin, nanalangin sila ng may pagsusumamo, pagmamakaawa sa ating Panginoon. Kaya sila nakatanggap ng ano? Ng kagalingan. Ano pa? Pagtalima o pagsunod sa sinabi ni Jesus, lumakad sila sa faith. Nang sinabi ni Jesus, na pasuri kayo sa mga pari o mga saserdote, sila ba'y magaling na? Basahin niyo dyan. Sila ba'y magaling na? Hindi pa. Hindi pa sila magaling. No? Nang sinabi sa kanila ng Panginoon, pasuri kayo. Pumunta kayo sa mga pari, sa mga saserdote, pasuri kayo. No? Gawin ninyo yung nararapat para madeklara kayo malinis at magaling na. No? Sabihin nila ng mga pari at ng mga saserdote na ikaw ay wala ng sakit na ketong. Gawin mo yan. Sabi niya, doon sa 10, gawin ninyo. Habang sila'y naglalakad, ang sabi, sinunod nila kasi ang Panginoon. Habang sila'y naglalakad, nakita nila, gumaling sila. Gumaling. So ano, makikita po natin dyan. Makikita po natin dyan yung sistema ng nung pagsunod sa sinabi ng Panginoon. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Tingnan niyo itong mga taong ito. Sinunod nila ang sinabi ng Panginoon. Kapatid, napakalaga pala nung pakikinig sa sasabihin ng Diyos para makatanggap tayo ng kagalingan. Gusto ba nating gumaling? Tulad ng mga 10 ketonging ito. Hindi lang sakit natin, maging sakit nating espiritual. Una, panalangin may pagsusumamo. Ano pa? Pagtalima, pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang kagalingan ay natamo o matatamo lang ng tao kung siya ay magsusumamo, pagkilala na tayo ay marumi, at paglakad ng pananampalataya at pagsunod sa sinabi ng Panginoong Hesus. At yan ang ginawa ng 10 ketongin. Kaya sila nakatanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Si Jesus ay nagpapagaling. Kapatid, may sakit ka ba ngayon? May sakit ka? Anong sakit mo? Wala, imposible sa Panginoon. Ang 10 ketongin, nakatanggap ng biyaya at kagalingan dahil sa ating Panginoon. Dahil kinilala nila ang Panginoon na siyang magpapagaling. Kapatid, bakit hindi rin natin kilalanin na ang Panginoong Hesus ang magpapagaling sa atin, pisikal at espiritual na kagalingan? Amen? Kilalanin natin. Sabihin natin sa sarili, marumi ako. Panginoon, marumi ako, kailangan kita. Marumi ako, nalayo ako sa iyo, Panginoon, dahil sa aking mga pagkakasala, kailangan kita. Lumapit tayo sa Panginoon. At kapag nakuha natin ang puso ng Panginoon, nahipo natin ang puso ng Panginoon, kapatid, pagagalingin tayo ng Panginoon.
Hindi lamang ang ating mga katawan, hindi lamang ang ating pisikal na katawan ang pagagalingin ng Panginoon, maging ang ating spiritual pagagalingin ng ating Panginoon. Yun ang pinakamahalaga eh. Pangalawa na lamang yung kagalingan ng ating mga karamdaman, pisikal. Pero yung unang pagagalingin ng Panginoon, yung ating spiritual na buhay. Amen. Di ba? Dahil sa ating mga kasalanan, nalayo tayo sa Diyos. Pero kapag tayo lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, kinilala natin na siya maglilinis sa atin, lilinisin tayo ng Panginoon, yung dating nalayo sa Panginoon dahil sa pagkakasala, ngayon malaya na tayong makalalapit sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Bakit? Pinagaling na tayo spiritual. Malaya ka nang nakasasamba. Saan? Sa harapan ng Panginoon. Dati, hindi pwedeng sumamba ang tao ng direkta sa ating Panginoon. Maging ang mga saserdote at mga pare, pagpapasok sila doon sa lugar ng kabanal-banalan, mayroong kalembang yon. Yung kanilang mga robe, may kalembang yon. At may tali sila sa paa. Habang sila'y pumapasok, nag-aalay para sa buong bayan ng Israel, pinakikinggan ng tao kung kumakalembang pa yung mabel doon sa laylayan nung robe nung saserdote at pare. Bakit? Pag hindi tumutunog yon, ibig sabihin namatay. Namatay yung saserdote. Hindi siya naglinis bago pumasok. Nakita nyo? Nakita nyo yung paraan kung paano makalalapit ang tao sa Diyos? Ang daming seremonya. Pero lahat ng ito, tinapos ng Panginoon. Kasi sinabi niya, it is finished. Malaya nang makalalapit ang tao sa harapan ng Diyos. Pag tayo ay nagkasala, lumapit ka sa Diyos. Hindi ka na kailangan magbumili pa ng baka, no? Gayahin yung mga paraan noon. Hindi mo kailangan gawin yon. Una sa mga Israelita, binilin yun, sinabi. No, pero tingnan niyo, hindi mo na kailangan ng bato-bato kapag mahirap ka. Hindi mo na kailangan ng baka, kambing, para makalapit sa Panginoon. Para ialay sa Panginoon. At yung dugo na yun ang iwiwisik. Kapatid, hindi na. Dugo mismo ng ating Panginoon ang pinanghugas niya sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Di ba? Praise the Lord, malaya na tayong nakakalapit sa Panginoon. Hindi ka na unclean. Nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, oo, nagkakasala pa tayo, pero sa harapan ng Panginoon, hindi ka na unclean. Ang mahalaga, hindi mo ipinamumuhay, hindi mo ikinagagalak yung kasalanang nagawa mo. Meron kasing tao, kinagagalak yung kasalanang nagawa. Alam na niyang kasalanan, kinagagalak pa niya, pinangangatwiranan pa niya yung kanyang nagagawang kasalanan. Kapatid, hindi natin kailangan pangatwiranan yung ating mga kasalanan. Kilalanin natin sa ating Panginoon, Panginoon, ang lahat ng ito marumi sa iyong harapan. At hindi ako karapat dapat sa iyo. Habang ako'y narito sa ganitong pamumuhay, kailangan kita. Kaya sabi ko kanina, people need the Lord. Kailangan ba ng taong gumaling, spiritual, pisikal? Oo, kaya kailangan natin ang Panginoon. Kapatid, kailangan natin ang Panginoon. Kapatid, natanggap niyo na ba ang kagalingan ng ating Panginoon, spiritual? Sa paligid natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga kapamilya natin, meron pa bang unclean? Baka naman tayo ang daan. Gagamitin ng Panginoon para ang salita ng Panginoon marinig. Baka naman yung ating mga patotoo, na dati tayong mga unclean, dati tayong mga marurumi, sa harapan ng tao, sinusuka ng maraming tao sa lipunan. Tapos nang makatagpo mo ang Panginoon, binago ka ng Panginoon, di po ba? Pag nakita yan ng mga taong nakapaligid sa atin, kahit hindi tayo nagsasalita, masasabi na ang Diyos tunay nga na nagbabago ng buhay, naglilinis ng buhay. Ang isang taong makasalanan kapag nakilala ang ating Panginoon, nagbabago ang buhay. Di po ba biyaya? Miracle yun ng buhay. Kadalasan dami nating hinahanap ng milagro. Kailangan ang bulag makakita. Ang pilay makalakad. Kapatid, ang pinakamagandang milagro na ginawa ng ating Panginoon, yung isang taong masama, isang taong marumi, nang makilala ang Panginoon, na bago ang buhay.
Hallelujah! Walang gamot dyan. Pumunta ka ng butika at sasabihin mo, pagbilan nga ho ng gamot para magpagaling ng aking espiritu. Para maghugas sa aking mga kasalanan. Kapatid, tanging dugo lamang ni Kristo ang gamot para sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Nang makatagpo natin ang ating Panginoon, nang makilala natin ang ating Panginoon, kapatid, nahugasan na, nagamot na ang ating mga karamdamang espiritual. Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, masisiyalan ba tayo na tayo ang gagaling? O kailangan nating ipakita, ipahayag sa mga kapitbahay natin na unclean? Paano yun? Paano nila makikita? Kapatid, ipakita natin sa ating mga pamumuhay. Di po ba sinabi nung nakaraan, ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong mga pamumuhay na kayo'y mga nagsisisi. Hindi nagsisi lang, Lord, I'm sorry. Pero naroon ka pa rin sa dati mong buhay. Hindi sorry yun. Ang tunay na humingi ng tawad, humingi ng kapatawaran sa anyang kasalanan, umaalis dun sa kasalanan, aalis ka dun. Kasi nagsisisi ka na. Meron ba nagsisi na nandun pa rin? Di po ba't hindi? Kapatid, hindi ka gagaling kapag naroon ka pa rin sa lusak ng kasalanan. Gagaling ka kapag ikaw ay nagpasyang umalis. Saan? Sa pagkakasala. At hahanapin mo ang dakilang doktor. Kapatid, hahanapin mo ang dakilang doktor. Si Jesus. Si Jesus lang. Si Jesus lang ang makapagbabago sa buhay ng tao. Lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat. Lahat tayo, naging marumi sa harapan ng tao at ng Diyos. Kapatid, ano tayo noon? Ano tayo ngayon? Sa Facebook, merong ganyan, di ba? Now and then. Ano ka noon? Sino ka noon? Nung hindi mo pa kilala ang Panginoon, sino ka noon? Tanawin mo yon. Sino ako noon? Ano ako noon? Ano ako noon? Ako, mga kapatid, kapag inaalala ko yung ginawa ng Panginoon sa akin, sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, salamat po. Nakatagpo kita. Anong sabi ng teacher ko? Sa mga kaibigan ko? Huwag ka sasama kay Romel. Bakit? Bad influence. Bad influence. Ano sabi? Ano daw po ako? Bad influence. O kaya yung nagsasalita sa inyo, bad influence. Ito, si Pastor Romel, tatay kong bad influence. At totoo yun. Tuwan-tuwa pa nga ako eh. Nung marinig ko yun, doon sa teacher ko, kasi yung kaibigan ko, hindi ko alam, teacher pala niya yun. Kasi kaibigan ko, lagi siyang lagpak. Lagpak. Kaya may edad na siya, ako nasa college niya, siya high school pa. Minsan sinamahan ko siya, nagpasama sa akin sa isang eskwelahan. So sabi niya, Romel, samahan mo naman ako sa school ko. Bakit kausapin ko lang yung teacher ko? Sige. O, ako naman, sinamahan ko. Pagkakita ko yung teacher ko nung high school, naku, patay ako. Doon mismo sinabi, huwag ka sumama dyan. Huwag ka sumama dyan. Bad influence yan. Kita nyo? Ako naman, tuwa. Bad influence. Bad boy. Uso nun si Robin Bahila, di po ba? Oh, bad boy. Wow, bad boy. Bad influence. Kapatid, pero nang makilala ko ang Panginoon, bagamat hindi naman ako lubusang, parang ganito, hindi ko masasabi sa inyong perpekto ang buhay ko. Amen? Hindi ko pwede sabihin sa inyong perpekto na ako at hindi nagkakasala. Hindi ko pwede sabihin sa inyong hindi na ako nanunungayaw. Hindi ko pwede sabihin sa inyo, hindi na ako nakapagsasalita ng masakit sa aking kapwa. Bakit? Nasa mundo tayo. Nasa mundo tayo na punong-puno ng nang pwede tayong magkasala. Kaya lang, ang maganda dito, pag tayo nakatanggap na ng kagalingan sa ating Panginoon,
Pag naroon ka, naagawa ka ng pagkaamali, agad-agad pumupunta ka sa harapan ng Panginoon. Nagsusumamo, Panginoon, nagkasala po ako. Dati masayang-masaya ka kapag nagkakasala, ngayon hindi na. Kinalulungkot mo na. Kapatid, kinalulungkot mo na ba na ikaw ay nagkakasala? Diba? Kasi kapag natanggap mo si Kristo, mayroon kang joy, peace, overflowing joy, peace of mind. Pag nagkasala ka, nawawala yung joy. Si David, ano nangyari? Nang magkasala siya. Kasi kinuha niya yung hindi kanya eh. Dati lagi siyang masaya sa piling ng Diyos. No? Gusto daw niya sa templo ng Diyos tumira. Isang araw sa templo ng Diyos ay 1,000 araw daw ang katumbas. Na siya'y wala ng na malayo, na parang ganun pa. 1,000 araw na parang ganito, nandun siya sa kasiyahan. Parang ganun na lang. Nakalimutan ko eh. No? Yung nang katumbas, yung one day niya sa Panginoon, 1,000 days na katumbas na siya nasa kasiyahan. Yun doon niya ipinakita yung paanong pag nandun siya sa presence ni Lord. Pero nung nagkasala si King David, dahil kinuha niya yung asawa ng iba, anong sabi ng Biblia? Nawala yung joy. Nawala yung kagalakang nagmumula sa Panginoon. Nung kinuha niya yung hindi kanya, kapatid, meron bang happiness? Magkaiba siya yung happiness, yung joy. Meron ba siyang kasiyahan? Oo. Kasi nakuha niya yung hindi kanya. Yung kanyang pagnanasa, nagawa niya. Yung gusto ng laman, nagawa niya. Yung magandang babae na hindi kanya, kinuha niya, nasipingan niya, masaya siya nun. Hindi nga siya agad nagsisi. Di po ba? Hindi siya agad nagsisi. Pero tignan ninyo, nung sinansala siya ng propeta, anong sinabi niya? Ano ang panalangin niya? Bring back to me the joy of my salvation. Bring back to me the joy of my salvation. Kaiba pala yun. Kita nyo? Ano yung hinihingi ni David? Bring back to me the joy of my salvation. Yung kagalakan dahil sa ako'y naligtas. Ibalik mo, Panginoon. Kapatid, yun yung hinihingi natin, di ba? Joy ng salvation. Kapatid, salamat. Mayroon tayong Diyos, si Kristo. Nang tayo ililigtas, meron tayong joy ng salvation. Merong pumapatak ang luha, nalulungkot sa mundong ito. Maraming paraan para tayong maging malungkot sa mundong ito, pero mangatagpo natin si Kristo. Kahit tumutulo ang luha, kahit may suliranin, mayroong joy dun sa puso, peace of mind. Bakit? Nasa atin si Jesus. Amen? So pinaka-importante, andyan si Jesus, ang ating dakilang manggagamot. Amen? Hallelujah! Manggagamot. Ang 10 ketongi nakatanggap ng kagalingan. Pangatlo, at hindi pa panghuli. Ang pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat. Sa 10 ketongin, isa lang ang nagbalik para magpasalamat kay Jesus. Isa lang ang nagbalik para magpasalamat sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Lucas, chapter 17, verse 15 hanggang 16, nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Di ba sabi ko sa inyo kanina, nung sinabi yun ng Panginoon, di pa siya magaling. Kailangan nilang mag-step sa faith. Sinabi ni Lord pumunta kami doon sa mga saserdote magpasuri na kami. Nung narinig nila yung sinabi ng Panginoon, mga kapatid, nag-step sila sa faith. Magamat hindi pa nakikita yung kagalingan, lumakad sila. Bakit? Nagtitiwala sila Doon sa Diyos na nagsabi, doon sa Panginoon na makapangyarihan nagsabi, pasuri na kayo. By faith. Di ba ang faith? Ano ba yung faith? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita at pinaniniwalaan mo itong magaganap. Faith.
lumakad sila sa faith. Ang 10 ketongin, lumakad sa faith. Pero merong pagkakaiba. Lahat sila lumakad sa faith. Ang 10 ito, nakatanggap ng kagalingan. Pero merong isa na napakaganda ng kanyang ginawa. Hallelujah! Anong kanyang ginawa? Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong Samaritano. Anong ginawa, mga kapatid? Nagpatira pa sa paanan ni Jesus, nagpasalamat ang isang Samaritano. Sa 10, isa lang ang bumalik na nagpapasalamat at sumasamba at nagpapatira pa sa Panginoong Hesus. Isa pang Samaritano. Tandaan natin na ang mga Samaritano ay hindi tanggap ng mga Hudyo. Dahil sila ay mga mistisong Hudyo. Sa batas na umiiral ng mga Hudyo, sila ay unclean. Dahil anak sila ng Hudyo at ng mga hindi Hudyo. Ano daw ang Samaritano? Mistiso. Anak ng Hudyo at ng hindi Hudyo. So sa batas ng mga Hudyo, unclean ka. Hindi ka karapat dapat. No? Yung Siyam, Hudyo. Yung Siyam, Hudyo. Sabi ko nga, sa batas na ng mga Hudyo, ang mga Samaritano ay unclean. Dahil anak sila ng mga Hudyo at ng hindi Hudyo. Paano nga naman siya pupunta? Pansinin niyo mga kapatid. Paano? Kasi sabi ni Jesus sige pumunta na kayo sa saserdote. Sa mga pare. Pumunta na kayo. Pasuri kayo. Para madeklarang magaling na kayo. Itong Samaritano, paano nga naman siya pupunta sa taong hindi siya tanggap? Di ba? Paano siya pupunta sa saserdote? Hindi nga siya tanggap. Samaritano siya. Unclean ka. Unclean yung iyong katawan, mapasuri ka, pero unclean ka pa rin. Bakit? Anak ka ng Hudyo at ng hindi Hudyo. Sa batas namin, unclean ka. Hindi ka tanggap dito. Saan pinapupunta yung Samaritano ng Panginoon? Saserdote. Sasabihin ng saserdote, unclean. Marumi ka. Kapatid, sinasabi ko sa akin lang yun, Di po ba? Marumi. So, paano siya pupunta sa isang tao na nagtatangi? No? Sabi ko nga, tandaan na ang mga Samaritano ay hindi tanggap ng mga Hudyo dahil sila ay mga mistisong Hudyo. At sa batas na umiiral ng mga Hudyo, sila ay unclean dahil anak sila ng Hudyo at ng hindi Hudyo. Paano nga naman siya pupunta sa mga taong hindi siya tanggap? Kahit wala siyang ketong, unclean pa din ang tingin nila sa kanya. Kaya nagbalik siya sa alam niya na tanggap siya at hindi siya itataboy at hindi nagtatangi. Sino yun? Si Jesus. Amen? Pansinin nyo. Di ba? Kanino siya bumalik? Doon sa Diyos, hindi nagtatangi. Yung Siyam, ay Hudyo. 10 sila. Samaritano siya. Si Jesus, ano ba siya? Hudyo. Pinanganak siya sa lipi ng mga Hudyo. At pinahaalagaan niya ang batas. Pinahaalagaan niya. Kaya nga sinabi niya, sige pumunta kayo sa mga saserdote. Sinabi ba niyang, magaling na kayo? Huwag na kayong pumunta sa mga pare at saserdote. Di ba sinabi niya, pumunta kayo? Sabihin, pinagagawa ni Jesus. Pinagagawa niya. Pero itong lalaking ito, Samaritano, hindi bumalik. Hindi pumunta sa mga saserdote, bumalik kay Jesus. Kasi bakit? Kasi, nung sila'y humihingi ng pagsusumamo, alam niya sa sarili niya, hindi rin siya pakikinggan ni Jesus. Bakit? Hudyo si Jesus. Maaring pwedeng sabihin ni Jesus, yung Siyam lang ang pumunta dahil kayo yung mga Hudyo
Hudyo ako, yung kababayan ko lang ang aking pagagalingin, ikaw hindi ka, marumi ka. Pero tignan mo, lahat sila pinagaling ng Panginoon. Kaya siya, meron siyang puso na bumabalik ako doon sa taong hindi nagtatangi. Hindi ako hinatulang bilang isang Samaritano. Pinagaling niya ako kahit hindi ako kababayan. Kahit ang tingin niya magaling, marumi ako. Dahil sa aking pinanggalingan lipi, hindi niya ako tinangi. O di po ba, ang mundo nagtatangi? Nagtatangi kapag Asyano ka. Iba ang tingin ng mga puti kapag Asyano ka. Iba ang tingin ng mga puti kapag maitim ang kulay ng balat mo. Di ba may diskriminasyon? Maging hanggang ngayon? Panahon lalo noon, may diskriminasyon. Pero kay Jesus, walang diskriminasyon. Amen. Hallelujah. Walang diskriminasyon kay Jesus. Pag kahit sino ka pa, ano pa ang kulay mo? Lumapit ka kay Jesus. Tutugunin ka ng Panginoon. Hindi nagtatangi ang Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ano man ang lahi mo, ano man ang kulay mo, saan ka mang pamilya galing, mahal ka ng Panginoon at hindi siya nagtatangi. Hallelujah! Praise God! Kaya itong Samaritano, bakit ako babalik ba't ako pupunta sa kanila? Pag nakita pa lang nila na Samaritano ako, sasabihin nila, hindi pwede, unclean ka, hindi ka pwede dito, siyam lang. Kaya yung isang Samaritano bumalik kay Jesus. Anong ginagawa? Naglulumundag, nagpupuri. Ano pa? Naninikluhod sa harapan ng Panginoon, sumasamba, nagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Hallelujah! Yan! Hallelujah! Di po ba? Tingnan ninyo, ba't nga naman siya pupunta doon? Hallelujah! Ang siyam na ketongin, sumunod. Pero isa, bumalik kay Jesus. Ang siyam, sumunod sa alintuntunin ayon sa batas ng pagdideklara ng paglilinis sa taong gumaling. Sa ketong, no? Sabi ko kanina, basahin nyo yung Leviticus 14. Madaming prosesong gagawin. Pero sila, no? Madaming prosesong gagawin para sila tanggapin at makapasok sa kampamento bago sila makasamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa 10, isa lamang ang agarang nakapasok at nakasamba sa Diyos. Praise God. Parang ganito. Praise God, Samaritano siya. Praise God, nagtatangi sila. Bakit? Tingnan nyo, yung siyam, bibilang pa ng araw bago sila makasamba sa Diyos. Ayon sa batas. Pero itong Samaritano na tinatangi, agaran, nakalapit, nakausap, nakaulayaw ang Panginoon, si Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Diba? Isang napakalaking pribileyo na natanggap ng isang taong ito. Na siya'y tinatangi, pero kay Jesus, hindi nagtatangi si Jesus. At agaran, nakalapit siya sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Praise God! No? Mga kapatid, sabi ko nga, sa 10, isa lamang ang agarang nakapasok at nakasamba sa Diyos. Siya ang Samaritano. Bakit? Meron siyang pusong nagpapasalamat. Pwede rin namang hindi na siya pumunta, di ba? Pansinin niyo yun. Pwede na siyang hindi bumalik kay Jesus. Total, magaling na siya eh. Di ba ang tao ganon? Pag magaling na, erase na si Jesus. Pwede siyang ganon. Nung may sakit, Lord, mabag ka sa akin, pagalingin mo po ako. Pag magaling na ako, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Di po ba? Lahat ng pangako ay binibigay natin kay Jesus. Patawag mo naman ng mga pastor, ipag-pray ako, gumaling lang ako.
Tapos nung gumaling, nasa na? Wala. Wala. Pero hindi lahat. Amen? Yung mga nandito sa Valenzuela, Bethel at sa mga simbahan, sila lahat ay nagbalik para sumamba sa Panginoon at maglingkod. Yung mga nandoon, nasa mga bahay, aliwan yun. Yung nakalimot. Pag may sakit, sigaw na sigaw, Panginoon, pagalingin mo ako. Nung napansin ng Panginoon, pinagaling, nalimot ang Panginoon. Magmiministeryo po ako. Oh, may ministry na sa church. Gusto mo ba? Tsaka na lang. Tsaka na lang. Di po ba? Oh, kapatid, linggo bukas. Linggo bukas. Tsaka na lang, pastor, marami pa naman linggo. Di po ba? Nakaka-relate po ba? Nakaka-relate. Pero to, meron siyang pusong nagpapasalamat. Mga kapatid, pusong nagpapasalamat. Pinagaling ka naman ni Jesus. Magpasalamat ka. Thank you, Lord. At bilang pagpapasalamat, tatanawin mo siya. Kikilalanin mo siya bilang Panginoon mo. Diyos, manggagamot, tagapagligtas. Lord, pinagaling mo ako eh. Hopeless ako eh. Ngayon, dahil pinagaling mo ako, Panginoon, itong buhay na ito, pag-aari mo to, Panginoon, gamitin mo. Sabi mo kay Jesus, gamitin mo ako, Panginoon. Ang buhay na ito, hindi na akin. Kapatid, ang buhay na yan, hindi yan atin. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito para kay Jesus. Ha? Para kay Jesus. Kaya ka huminga para kay Jesus. Kaya ka gumigising sa umaga para kay Jesus. Para kay Jesus. Ang Panginoon, paglingkuran natin siya, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Kapatid, huwag nating kaligtaang tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Yan ang misang nawawala sa tao, utang na loob. Tama? Kapatid, nawawalan tayo ng utang na loob sa Diyos. Sino ang makababayad sa ating mga kasalanan? Sino ang makapagpabago sa isang taong masama? Sa isang taong bad influence? Sino ang makapagpapabago? Tanging si Jesus lang ang makapagbabago at magpapagaling ng ating mga espiritual na buhay. Mga espiritual na karamdaman, tanging si Jesus lang. So people need the Lord. Amen? Kailangan ba natin si Jesus? Nasa inyo na si Jesus? Magpasalamat ka kay Jesus. Bumalik ka. Bumalik ka sa harapan ni Jesus. Magpatira pa ka sa harapan ni Jesus. Sabihin mo sa Kanya ang laman ng puso mo. Magpasalamat ka, hindi mo kailangan magandang salita. Hindi nakatingin si Jesus sa magagandang salita. Nakatingin si Jesus sa pusong nagsasalita para sa Kanya. Pusong tapat, pusong nakaloob, pusong nananalangin sa harap ni Jesus. Ang ganda nga ng sinasabi ng salita. Pero yung puso mo hindi nakalood, kapatid. Si Jesus nakatingin sa bawat puso natin at doon tayo tutugunin ng ating Panginoon. Pusong nagpapasalamat sa Diyos. Ang ketonging ito, meron siyang pusong napupuno ng kagalakan. Joy. Sino ang makapagpapatira pa sa harapan ng Panginoon? Pwede po ba lahat tayo lumuhod? Luluhod ba kayo? Naku, dudumihan yung to. Di ba? Bago pa naman to. Di tayo luluhod. Pero to, nagpapatira pa. Ay, pastor, galing, marumi yun. Okay, kahit na, malinis na siya. Nagpapatira pa. Yan ang sinasabi ko. Kapag puno ka ng kagalakan, kapatid, hindi mo na iniisip. Kasi bakit? Hindi mo iniisip yung sarili mo. Naku, masisira yung buhok ko. Bago pa namang plancha to. Di ba? Naku, yung kilay ko. Matatapyas yung isa pag nagpatira pa ako, Panginoon. Pag umiyak ako, tutulo yung nung nanditong naaguit, Panginoon. Papangit ako. Kapatid, kapag mayroon kang
joy, napurihin ng Panginoon, hindi mo naisipin kung ano ang figura mo dahil iisipin mo sa presensya ng Panginoon, there is fullness of joy. At yun ang pinakamaganda, maranasan natin yung kumpletong kagalakan sa presence ni Lord. Hindi natin iisip yung ating mga sarili. Amen? Patid, handa ka bang masira ang makeup mo? Handa ka bang lumuhod sa presence ni Lord? Minsan makakanta tayo, I bow my knee before your throne. Sabi nung isa naming elder, I bow my knee, hindi naman nakabow nung knee. Di ba? Totoo naman. Kaya lang, ganito lang. Pwede rin naman na nakaluhod tayo, pero yung puso natin hindi nakaluhod. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, alam ko sinusukat niya yung knowledge ko doon. Kaya lang, sabi ko, hindi man ako tao marunong eh. Sabi niya sa akin, Pastor, paano bang manalangin? Yung tunay na nanalangin. Alam niyo ginawa ko? Ganito po. Yan. 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 Yan, yan. Pwede rin tayo nakatayo. Tumanon siya. Pero, hindi ang pagluhod. Hindi ang pagdipa ang tinitignan po ng Diyos, kundi ang pusong nananalangin sa Diyos. Hallelujah! Tahimik. Sarap bibig. Sabi ko, Lord, thank you. Dahil matalino yung tao. Di ba? Paano manalangin, sumamba sa Diyos? Pwedeng nakataas tayo ng kamay, pwede tayo nakadipa, pero ang puso natin hindi nakadipa at hindi nakaluhod sa presensya ng Panginoon. Kapatid, anumang posisyon, pwede, pero ang mas mahalaga, meron tayong puso. Puso! Pusong nagagalak, pusong naninikluhod, pusong sumasamba sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Pinupuno mo kami ng kagalakan. Gusto niyo na bang umuwi? Tapusin na natin. Kapatid, napakapalad ng taong ito. Dahil nakatanggap siya ng kagalakan at nakalapit siya agad ng lubos sa ating Panginoon. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Agad tayong nakatanggap ng kapatawaran nang tayo lumapit sa Panginoon at agad tayong agad natin siyang nakaulayaw, naranasan yung kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Bakit kayo bumabalik sa church? Bakit kayo bumabalik sa church? Dahil kay Pastor Romel? Hindi. Dahil nakatanggap kayo ng joy kay Lord. Habang nagwo-worship tayo, naranasan natin ang presence ni Lord. Naranasan natin yung pagpapagaling sa ating mga spiritual na buhay. Dati tayong unclean, dati tayong masama, pero binago tayo ng Panginoon. Kaya bumabalik ako sa harapan ng Panginoon para magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya bumabalik tayo sa church. Kapatid, huwag nating kaliligtaan, pumunta sa bahay, sambahan. Amen? Tapusin na natin. Punta pa kaming Bicol. Pang-apat, hinahanap ni Jesus ang siyam. Hinanap ni Jesus ang siyam na kitongin. Sabi ng verse 17 hanggang 19, hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan na siyam? Di ba sabi mo, pumunta sa sacerdote? Di ba pwede sabihin ng isa? Di ba sabi mo, pumunta po sa sacerdote? Nandun sila. Pero tingnan nyo, sabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang gumaling? Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka, humayo sa iyong lakad, pinagaling ka ayon sa iyong pananalig. Hallelujah. So naghahanap si Jesus. Sinabi ni Jesus, pumunta. Pero isa lang ang naakuha dun sa gusto talaga ni Jesus. Yung Samaritano, dayuhan. Sabi niya, wala ba yung pa kundi ang dayuhang ito? Siya lang ang sumamba.
bumalik, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, naghahanap ang Diyos sa mga taong kanyang pinagaling. Naghahanap ang Diyos ng pagpupuri at pagbabalik para sambahin siya, para sambahin ang Diyos. Naghahanap ang Diyos. Ano daw? Naghahanap ang Diyos. Hinahanap niya ang tao na kanyang pinagpapahala. Nasaan yung nagpe-pray ng gusto ng hanap buhay, na ngayon may hanap buhay na, bakit ngayon? Wala sa aking bahay sambahan. Wala sa aking presensya. Pastor, bawal judgmental hindi porket hindi pumupunta sa bahay sambahan, pwede naman sa bahay lang Pwede naman talaga sa bahay Kaya lang sinabi ng Biblia, huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon ng mga banal. Ano pa to? Pagtitipon ng ano pa to? Ng mga hindi banal? Di ba nilinis na tayo ni Jesus? So kung nilinis ka na, kasama ka. Saan? Kapatid, kung sa tingin mo, nilinis ka na ng Panginoon, kasama ka sa pagtitipon ng mga banal. At ang araw na ito, pagtitipon ng mga lininis, binanal ng ating Panginoon. Hallelujah! Kahit wag nating kaliligtaan. Naghahanap ang Panginoon Diyos ng sasamba, babalik sa Kanya. Tingnan ninyo, mga kapatid, higit na biyaya na natanggap ng Samaritano na pinagaling ni Jesus. Ang siyam, ayon sa alintuntunin ng paglilinis ng taong gumaling sa ketong nila nakapiling, ang Panginoon. Pumunta muna sila sa mga saserdote para ideklara na sila'y magaling na. Ngunit ang Samaritano, hindi sa saserdote o sa pari, nagpadeklara na siya ay magaling na. Diba? Hindi sa mga saserdote siya nagpunta para ideklarang magaling na siya. Sino? Kanino siya pumunta? Si Jesus, yung King of Kings and Lord of Lords, ang nagsabi sa kanya, magaling ka na. Diba? Yung siyam, saserdote, tao, ang nagdeklara na magaling na sila. Pero ito, yung King of Kings and Lord of Lords, dahil meron siyang pusong nagbabalik sa ating Panginoon para magpasalamat, sumamba. Kaya si Jesus, yung anak ng Diyos na buhay, yung mighty God, yung ang lahat ng bagay na likha dahil sa Kanya, ang nagdeklara, magaling ka na. According to your faith, it will be done. Magaling ka na. Dahil sa pananampalataya mo, magaling ka na. Kapatid, salamat, meron tayong Panginoong Hesus na nagsabi sa atin, magaling ka na. Sino dito pinagaling ng Panginoon? Marami tayong mga, testimony kung paano tayong pinagaling ng ating Panginoon. Alam niyo, tinutukoy ko, hindi kagalingang pisikal, kundi kagalingang espiritual. Amen? Alam niyo yung tinutukoy ko. Kapatid, salamat, meron tayong Panginoong Hesus na naglilinis ng ating mga buhay. Mga kapatid, tayong mga nakatanggap mula sa Diyos ng pag-ibig, biyaya, kaligtasan, at lahat ng kanyang espiritual na pagpapala ay hindi dapat makalimot na magpasalamat sa Diyos. Ang kanyang ginawa para sa atin ay dapat na maging dahilan upang tayo'y lumapit sa Kanya, na taglay ang pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, masaya ka ba na si Kristo ang Diyos mo? Masaya ka ba? Pinagaling ka ng Panginoon. Kapatid, bumilang tayo dun sa isa. Bumalik sa ating Panginoon. Na naniniklod, tumatalon ng pagpupuri sa harapan ng Panginoon. Kapatid, ulitin ko, tanawin mo ang utang na loob sa ating Diyos, si Jesus. Salamat na lang, mayroong Panginoon na naglilinis at nagdideklara sa atin, malinis ka na, magaling ka na. Kahit ang mundong ito, taas kilay sa iyo.
Di ba marami? Taas kilay. Ang mundong ito, taas kilay sa iyo. Di ba? Pero, manghawa ka sa sinabi ni Jesus. Magaling ka na. Magaling ka na. Pinagaling na tayo ng Panginoon. Thank you, Lord. Salamat. Ngayon, bagong buhay. Bagong buhay kay Kristo. Salamat. Salamat. Amen? So, isa lang ang bumalik. Ngayon, hindi lang isa ang babalik sa Panginoon. Lahat tayo babalik sa Panginoon para magsumamba, magpuri, magpasalamat. Kapatid, ang dami bang ginawang milagro ng Diyos sa'yo? Pasalamat mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Thank you sa biyaya mo. Ngayong araw na ito, sambahin natin ang Diyos. Pwede po ba yun? Tayo po tumayo. Lord, sasamba kami sa iyo. Punuin mo kami ng joy, Panginoon. Joy ng salvation, O God. Dati kaming makasalanan, ngunit nilinis mo, Panginoon. Salamat, salamat. Mayroon kaming Panginoon, O Diyos, na aming nalalapitan, Panginoon. Diyos na nagpapagaling, Panginoon, hindi lang sa aming mga pisikal na katawan, Panginoon, kundi sa aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Lord, tingin ang mundo, unclean, O Diyos. At totoo naman, mga unclean, Panginoon, kami. Pero pagka nakatagpo ka namin, dugo mo mismo, Panginoon, ang pinanlilinis mo sa amin, Panginoon. Salamat, salamat po. Ngayon, Panginoon, babalik kami para sumamba, para magpuri. Dahil dati kaming marumi, unclean. Ngayon, ilinis mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Salamat. Meron kaming Diyos na tulad mo. Hindi ka nagtangi ng tao, Panginoon. Salamat. Nagpapagaling ka. Pinagaling mo ang aming mga pisikal na karamdaman. Pinagagaling mo rin, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, Panginoon. Dati kaming layo, Panginoon. Dati kaming kaaway. Ngunit dahil sa iyo, Panginoon, O Diyos, malaya na kaming nakalalapit sa presensya ng Diyos. Salamat! Salamat sa pribilehiyong ito, Panginoon. Ngayon, O Diyos, malaya na kaming nakasasamba. Malaya, Panginoon, malaya. Pinalaya mo na, Panginoon, O Diyos. Salamat. Salamat sa kalayaan na kami nakasasamba, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, ilagay mo sa puso namin, sa pangalan ni Jesus, ang magkaroon kami, O Diyos, na lagi ng pusong nagpapasalamat, pusong sumasamba sa iyo, pananabik, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Diyos na aming tagapagligtas, si Kristo Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon.